lahat yan, kinontrol yan ni Duterte. Ganun po si Duterte. Ano siya diktator. Mala Hitler, no? Yung kanyang, ay, mas malala kay Hitler to. Kasi kung si Hitler, mga kaibigan, ilang Diyos lang yung kanyang chinugi. Ilang Diyos lang. Tsaka Diyos yun Hudyo. Kumbaga, ibang lahi. Pero si Duterte, kalahi niya, Filipino citizen, ang kanyang inutas, 30,000. Kaya mas matindi ito kaysa kay Hitler. Di ba? At least si Hitler, yung kanyang ginanon, hindi niya kalahi. Pero itong si Rodrigo, yung ginanon niya, mga kalahi niya, yung mga tao na bumoto sa kanya, yung mga nasa laylayan, mga taga-Tondo, mga bagong silang, mga... Guys, yan yung mga botante ni Duterte during that time. Yan yung mga bumoto sa kanya. Yun pa ang kanyang pinjujugi, pinagpapapatay. Kasi mga mahihirap lang, walang kaya, hindi nila kayang mag-hire ng abogado para ipagtanggol ang sarili nila. Yun lang ang kaya ni Duterte. Diba? Real talk lang tayo dito, walang personalan real talk lang tayo. Wala tayong personalan real talk lang po. Okay. Ah, 12:08, sabay kayo ni Mami Peng nag-live. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam, nakasabay ko pala si Mami Peng. 12:08, Ma'am Admin Rich, tambayan ko muna, Mami Peng. High blood na topic din si Escudero. Sige po, no? Okay lang po, no problem. So, yung mga kaibigan sabi pa dito, kung kailan sisimulan, it is at the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government, he added. If it will be started, in English lang pala. Meanwhile, kayo also said the Vice President should also be given a copy of the articles of impeachment. Simulan lang nila ng maayos na kasi unfair din po sa Vice President. Kasi yung complaint nandoon na sa website na isa publiko na, pero wala pang formal na sagot yung kabila. Kaya nga this is the right place, the right platform, the right time para talagang masagot ni VP Sara Duterte. Kailangan po talagang i-push ang impeachment para masagot niya to. Kasi kung hindi niya ito masagot, kung basta na lang papatayin itong impeachment na to, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay magnanakaw. Mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na si Sara Duterte ay merong kinurap na mga confidential funds na may mga kinurakot. At mga kaibigan, lumalantad talaga ang mga matitinding mga ebidensya na sina Mary Grace Piato. Sino yan? Sina Cocoy Villamin? Sino-sino yung mga yan? Diba? Kaya, ang ano dito mga kaibigan, si VP Sara, hindi niya mapagtatanggol ang sarili niya. Bakit mukhang ayaw yata niya ipagtanggol ang kanyang sarili? Yun ang tanong natin bakit mukhang ayaw ipagtanggol ni VP Sara ang kanyang sarili? Dahil ba ayaw niyang mabuksan yung mga itinatago ba? Dahil ba ayaw niya na lumantad yung mga mas masasama pa na mga bagay na kanyang tinatago? Katulad na lang ng mga bank accounts na punong-puno daw ng mga drug money? Ganun ba yon? Kaya ba ayaw niyang pabuksan? Michael Pangan, Ma'am, ako bagong subscriber po, Ma'am Admin Rich. Maraming po salamat kay Michael Pangan, no? Sa iyong pag-subscribe. Thank you po. Pa-shoutout po from Olongapo City. Shoutout po sa inyo, no, Michael Pangan, at sa mga kasama mo dyan sa Olongapo. Salamat po, no, sa pag-drop by at sa panonood, no. Maraming pong salamat. Okay. Yan. So, tuloy natin Sabi pa dito,
Okay, tapos na pala yun. Ito naman, ito. 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 Ito po, okay. Basahin natin. Hindi katanggap-tanggap para kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. O, President pa pala to ng Integrated Bar of the Philippines, ha? Ang dahilan ni Senate President Francis Cheese Escudero na maging abala ang Senado sa pagpasa ng priority bills. Kaya ito nagpasyang ipagpaliban ang pagsisimula ng impeachment process laban kay Vice President Sara sa Hunyo 11 imbis na Hunyo 2. After pinangakuan niya ang taong bayan nung mag-complain na bakit dinidribble niya ito, pinatagal niyo. Dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa Constitution, sabi pa ni Cayosa, sa panayam ng GMA News ngayong Lunes, Hunyo 2. Kasi mga kaibigan, biruan mo dinala February. Pagkatapos sabi niya, ay session adjourn, tapos na tayo. Bakasyon na, sa June 11. Pumayag naman yung mga tao, excited. Malapit na June 2 naman, no? Sabi ni Cheese Escudero. So pumayag naman yung mga tao. Ngayon, nung malapit ng June 2, biglang magdideklara, hindi po pwede sa June 2. June 11 na lang tayo. Kasi ganito, kasi ganyan, blah, blah, blah. Pagkatapos mong pinatagal, tapos para mapacify yung mga tao, sasabihin mo, June 2 na lang. Yan, June 2 na talaga. Pagkatapos ng malapit ng June 2, super excited na yung mga tao. Yung iba, bumili na ng popcorn, bumili na ng mga Mary Grace Piatos, mga soft drinks, para manonood na lang sila sa telenovela ng impeachment. Parang telenovela yan impeachment So, super excited ang mga tao, tapos biglang binigo mo na naman. Sasabihin mo, June 11 na lang. Ano yan? Kalokohan na yan. Hindi na accepted yan. Yan ay panloloko sa taong bayan ang ginagawa mo, Cheese Escudero. Panloloko yan sa taong bayan. At yan na, aamuin namin na meron diyang nangyaring mga bayaran. Magkano ang tinanggap mo? Magkano ba? Explain mo sa publiko kung totoo man na talagang merong nangyaring bayaran dyan, magkano ang tinanggap mo para i-acquit mo si VP Sara Duterte. Maaring hindi pera, maaring yung posisyon mo as Senate President ay mananatili kapag ang impeachment ay inyong pinatay. Diba? Hindi nyo itutuloy. Papatayin nyo na lang ang impeachment. Magde-decide na lang kayo na, dahil natapos na yung 19 Congress, nasa 20th Congress na, terminate na lang natin. Terminate na lang natin yun. Huwag na lang tayo mag-impeachment. Mas malakas naman yung plenary. Diba? Yan yung sabi niya Mas powerful daw ang plenary. Pero hindi niya naaalala, no? Nakakalimutan niya ni SP Escudero, nakakalimutan niya yata na mas malakas at mas powerful ang taong bayan. Kapag ang taong bayan ay lumabas sa lansangan at nagdemand sa inyo na kailangan nyo itong gawin at hindi nyo ginawa yan, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa inyo. Diba? Matakot kayo sa taong bayan na naghalal sa inyo dahil ang mga boss ninyo ay ang taong bayan. Hindi ang inyong mga sarili, hindi si VP Sara Duterte, hindi si Rodrigo, hindi ang mga DDS, hindi ang kung sinong tao. Ang boss ninyo ay ang taong bayan. And the Filipino people demanded for accountability. Kailangan ng trial, kailangan mag-undergo si VP Sara ng impeachment trial nang sa ganun ay makita, madinig ng taong bayan ang kanyang kasagutan. Sabi ko nga mga kaibigan, hindi naman tayo magkakaroon ng ganitong impeachment kung sana ay sumagot siya sa lahat ng katanungan sa kanya. Pero siya mga kaibigan ay mayabang bratinela at ayaw niyang sumagot, ayaw niya ng accountability, ayaw niyang sagutin ang lahat ng katanungan sa kanya. Kaya umabot tayo dito sa impeachment.
Ang bottom line, kaninong kasalanan? Siya ang may kasalanan. Kasalanan niya kung bakit nagkaroon ng impeachment dahil yan sa kanya. It's all about her. Siya at siya pa rin ang may kasalanan. Walang iba. Siya lang ang may kasalanan. Walang iba. Dahil binigyan siya ng maraming pagkakataon para sumagot sa lahat ng mga paratang, sumagot sa lahat ng mga katanungan, pero hindi siya umaattend. Umattend siya minsan, hindi pa siya nag-take ng oath, hindi siya pinagsalita kasi ayaw niya mag-take ng oath kasi gusto nga niya magsinungaling. Pagkatapos, mga kaibigan, anong nangyari? Umattend si Zulaika Lopez. Anong nangyari? Na-contempt. Galit na galit siya, mga kaibigan. Na-contempt si Zulaika. Anong meron kay Zulaika Lopez? Bakit siya galit na galit? Nung dinitain si Zulaika Lopez sa House of Representatives, bakit galit na galit si Sara Duterte? Samantalang dinitain ang tatay niya sa dahig. Anong sabi ni Sara? Mag-move on na tayo. Hindi na siya makakabalik. Mag-move on na lang tayo. My God! Bakit hindi ka yata nalulungkot nung ang tatay mo ay nakulong sa dahig? Samantalang nung si Zulaika Lopez ay kinulong lang sa House of the Representatives. Ilang days lang yan. Pero galit na galit ka na at halos gusto mong tsumugin ng tao. Kaya nga, di ba, pinagbantaan mo ang buhay ng Pangulo at gumawa ka pa ng gawa-gawa na death threat sa buhay mo. Kalaunan, anong sabi ng PNP at ng AFP? Wala silang nakitang death threat sa buhay mo. Wala silang nakita kahit kaunti na hint na merong nagtatangka sa buhay mo. O, di ba? Galit na galit ka. Nung si Zulaika nakulong, ilang days lang. Pero yung tatay mo nakakulong sa dahigan, sabi mo, mag-move on na lang tayo kasi ang totoo, hindi na siya makakabalik. Oh my God, nasaan ang pagmamahal mo sa tatay mo? O, diba? Tuloy natin. Ang pahayag ni Cayosa ay kahalintunad sa opinyon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III tungkol sa pagkakaantala ng impeachment laban kay Duterte. Mga kaibigan, mas naniwala ako dito kay Coco Pimentel. Matalino ito guys, matalino ito. At veterano yan, mga kaibigan. At yung tatay niyan, kita mo naman, di ba? Si Nene Pimentel, patay na nga lang. Itong si Chis Escudero, hello. Wala naman ito masyadong napatunayan sa buhay niya bilang isang attorney at bilang isang senador. Wala naman masyadong napatunayan ito, di ba? Ayon kay Pimentel, tila hindi naubusan ng dahilan si Escudero para ipagpaliban ang proseso. Kita din pala ni Pimentel, no? Magsasalang ayon kay Pimentel, tila hindi naubusan ng dahilan si Escudero para ipagpaliban ang proseso na magsasalang kay BP Sara sa paglilitis tungkol sa kontrobersya sa 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President OVP at Department of Education DepEd na dati niyang pinamunuan. Binigyang diin ni Pimentel na malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na dapat na agad-agad simulan ng Senado na natatayong impeachment court ang proseso matapos botohan ito ng 215 kongresista, mga kaibigan. So, yan nga mga guys, no? Basta yung mga matitino, no, mga kaibigan, ng mga lawyer, no? Alam nila talaga na dapat talaga ito ay aksyonan na ng Senado, no? Impeachment, tuloy ang pagdribble ng Senado, former IVP President. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na kapag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. Giit ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. See? So, Pangulo pa siya ng Integrated Bar of the Philippines. So, ibig sabihin, talagang eksperto yan, mga kaibigan. Alam niya ang kanyang sinasabi. No? So, ano pang sinasabi dito? Malinaw, mga kaibigan, na kapag nagkasabay ang legislative work at ang impeachment, dapat daw unahin ang impeachment kaysa legislative work. So, malinaw, mga kaibigan,
Grabe. Sobra na to, mga kaibigan. Talagang pera-pera na lang to. Ay. Alright, issue ngayon yun, Weng. Ano? Yes, totoo Pwede naman. ba siyang tumawid sa 20th Congress? Totoo. Alam ko may nagpetisyon sa Supreme Court, pinapa-define ano ang fourth with. Okay. 'Di ba? Pero hindi sa pagkakatanda ko doon sa mga nabasa ko, hindi kasama sa tinatanong sa Korte Suprema yung kung pwede bang tumawid ng pero kung sa bagay, kung halimbawa i-define ng Supreme Court ng fourth with, baka matakal din doon yun, masegwa yan. Maganda nga, Kung ano? pwedeng tumawid ng next Congress. Sa totoo lang, actually, sinabi na ni dating Senate President Tito Soto yan na baka ma-question sa Supreme Court. Yes, no? oo. Yung issue tungkol sa impeachment. At the same time, sabi naman ng dating senador na si Senate President Frank Drilon, dapat tapusin na ngayon. Tapusin. Diba? Ang sabi nga niya noon, Joel, nung Huwag nang patawirin sa 20th Yes, Congress. kasi ang sinasabi niya, trabaho niyo to eh. Trabaho niyo to na dapat hindi pinapasa sa next Congress. So ang sabi niya noon, pag sinabing fourth with, Tama. pwede kang mapatawag ng special session Kaya nga. para matapos mo ito hanggang sa kaduluduluhan. hindi naman Correct. ginawa noon pa man. Siguro magandang magpagabay tayo, mga kapuso, sa isang constitutional law expert. Para malinaw. Malaman natin na tinatawagan na namin ngayon si Attorney Domingo Cayosa, Nasa linya na yata. dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, mga kapuso, at siya po isang constitutional law expert. Kasi, ang daming issue na dapat nating malaman dito. Sa totoo lang, ang meron tayo ngayon, Oh. ay yung mga pahayag ng mga congressman, yung pahayag ng ilang mga social media Yes. influencers, na may mga bank account daw na kinakailangan makita. Correct. Dahil very damning daw yung evidence dun sa bank True. account na yun. Na gusto natin, sige na, patingin. Gusto namin makita. Depende yan. Kung may Correct. small lady ulit. Ito na, nasa linya na natin. Nasa linya po natin, mga kapuso, si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at syempre, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning po, Attorney. Good morning. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Si Joel tsaka si Wayne po ito. At Attorney, ano nga ba? Bigyan nyo nga kami ng gabay kasi ngayon, pinag-uusapan, dapat bang tumawid pa sa 20th Congress? Pagka daw tumawid sa 20th Congress, ito pong impeachment, baka daw ma-question po ito. Yung constitutionality po nito. Gabayan nga po kami nalilito na rin dito sa issue ito, Attorney. Kung susundin lang ho yung konstitusyon at yung mga nauna ng kaso na kung saan sinabi ng Supreme Court that the Senate is a continuing body, wala sanang problema na True. latawid sa 20th Congress yung sinimulang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Correct. So bakit niyo po sinabing wala sanang problema? Meron bang kulatilya yon, Attorney Domingo Cayosa? Kaya po tayo nagkakaproblema kasi yung ating mga hinalal na mga senador, iba na ang sinasabi, iba na ang kanilang kilos. True. Pero Tama. kung titingnan natin ang konstitusyon, maliwanag naman po doon na dapat ho yan tuloy-tuloy. Pangalawa, doon mismo sa impeachment rules ng Senado, maliwanag naman na yung impeachment is a different kind of work, hindi ho yan legislative work. True. At kung titingnan natin ang sarili nilang rules, nangingibabaw. The impeachment should take precedence over the Correct. ordinary legislative agenda. When you say... Pag sinabi mo yun, Attorney Cayosa, di ibig sabihin, mali yung desisyon ni Senate President Escudero na mauna yung legislative priorities kumpara po sa impeachment trial. Kasi yun ang dinahilan po ng Senate President. Ganun po ba yun? Yun ho ang dahilan niya, di ho ba? Kung Opo. ayaw mo, pwede kang gumawa kung ano-anong mga dahilan. Pero ang sinasabi lang po natin, malinaw naman ang kanilang impeachment rules. Malinaw din ho ang jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa nature ng Senado. So wala ko saan ng ganyan. Pangalawa, di ba nagbitiw na rin ho sila ng salita noon nung umaangan tayo na bakit hindi forthwith? Bakit dinedelay nyo ng 3 months? Sabi niya, huwag kayong mag-alala pagdating ng after election, June 3, simulan namin yan. Ngayon, inurong na naman. Ngayon, sinasabing baka hindi matutuloy. Dililito ho ang taong bayan. Hindi ho naman yung opinion nila o opinion natin o sino pa man
ang masusunod dapat yung malinaw na mandato ng konstitusyon, yung malinaw na existing jurisprudence ng Supreme Court, at saka yung Senate rules nila mismo. Balikan natin, attorney, yung binanggit po ninyo, kailangan tuloy-tuloy itong impeachment. Ibig sabihin, pwedeng simulan ngayong kongresong ito na papatapos na at pwede naman natin yan itawid ng 20th Congress. Tama ho ba yun, attorney? Tama ho, yun ho ang sinasabi ng kasalukuyang mga batas at saka ng jurisprudence ng Supreme Court. Pero paano po yung ganitong sitwasyon, attorney, na halimbawa, sa June 11, babasahin lang ng mga kongresista sa plenary ng Senate yung mga charges or allegations laban sa Vice Presidente. After that, a-adjourn na po ang buong 19th Congress. Papasok sa July ang 20th Congress, pero yung kabuuan na ng proseso ng trial, sila na po ang hahawak. Pwede po ba yun na parang pinasa mo yung kabuuan ng proseso sa next Congress para sa isang impeachment na ipinasa po sa iyong poder ngayon? Pwede ho naman yun, sapagkat yung Senado ho naman, kahit nagpalit yung 12, yung kalahati niyan, it remains to be a continuing body. So, naisabit, tinanggap na ho nila nung 4 months ago. Tapos, babasahan ngayon. Eh di, sabihin nila, ibigay sa Vice President, meron siyang 10 araw para sagutin yon. Pagkatapos yan, magsisimula na ang hearing. So, wala akong kaduda-duda dapat yan. Sila lang po naglalagay ng duda eh. So, minsan nami-mislead ang ating taong bayan. Kung meron silang sariling agenda, whether personal or political, mas maganda, ilahan na lang nila. Sabihin na lang nila. Oo, kasi yung magkukunwari pa na kung ano-ano sa jurisprudence, sa konstitusyon, kung ano-ano. Malinaw po naman, yun ang sinasabi natin. Sundin na lang nila yung batas kasi mambabatas naman sila. Ang sinasabi ni Attorney Gayo sa kung merong paraan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, parang ganun ang... pero okay na rin bang maisa lang na rin sa Korte Suprema? Para once and for all, tapos na po ito, attorney. Well, meron nga nakasalang eh. Yun nga ho ang nakakalungkot. Kung malinaw ho naman yung konstitusyon, malinaw ang rules nila, meron ng existing jurisprudence, 1950, and then panahon ho ni GMA, yung Nery case, yung Ermita case, paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, continuing body ang Senado. Doon pa rin sa record ng Constitutional Commission mismo, malinaw din ho doon na continuing body ang Senado. So wala akong kaduda. Sila lang ho naglalagay ng paduda dahil nga meron silang ibang gustong gawin. So wag na ho na sana nilang gamitin yung batas kung ang rason naman personal o political. Okay, dahil sa paliwanag ni Atty. Gayo wala yung sinasabi ng iba na may abuse of discretion sa panig na Senate President po dito. Wala po sana kasi nga mandato yan ng konstitusyon. Yung impeachment ho, hindi laro ito. Hindi ho. Kung titignan natin ang nakasaad sa konstitusyon, the spirit and intent of the constitution, yung rules of the Senate, dapat priority ito, tuloy-tuloy. Kasi nga ho, to be fair to the Vice President, yung nasasakdal, to be fair dun sa mga congressman na nagkain ng complaint, to be fair sa taong bayan. Kasi gusto nating malaman, totoo ba yan? Ano bang ebidensya? Ano bang depensa? It's about accountability of high public officials. Hindi ho biro-biro yan. So, they cannot trivialize it sana. Hindi ho optional yan sa kanila dapat. Kaso nga iba yung naging direction po ng Senate President sa kaasong ito, Atty. Cayosa. Well, personal niya ho yun. Siya ho ang mag-explain sa taong bayan at hindi ho naman mangmang yung taong bayan, nakakahalata na po sila. True. Okay, ano pa nakikita nyo kahihinat na nito kasi may sabi yun ni Senator Amy Marcos, tapos na itong impeachment na to. Oo. Parang talo na kayo. Parang sinasabi by default. Parang ganun wala na agad yung impeachment case na ito. Ganun po ba yun? Tama po ba yun? Nakikita nyo bang ganun ang mangyayari kahihinat na nito, Atty. Cayosa? Well, lahat ho naman ng senador o kahit sinong mamamayan entitled to his or her opinion. Kaya lang po, ang napupunan natin dyan,
mismo ho kasi yung mga senador, hindi nila tinutupad o kaya hindi nila sinusunod ang sarili nilang rules. Bawal ho sa kanila sana magkomento. Correct. Ano mo kayo nakikita ng isang quest? Hindi pa nakita yung ebidensya, hindi pa nakita ang sagot ng kabila. Tama. Sasabihin na walang kaso ito. True. Bias agad. They have to understand that in the impeachment process, quest ho sila, di ba? Pinagsabihan na Correct. sila, remind na sila ng kanilang Senate President nung nauna, huwag ho kayong magkomento dito. Pero ngayon, hindi pa nga ako nagsisimula yung pagpresenta ng ebidensya, yung pagbabasa ng charges, meron ng ilang mga senador, ganun ang sabi, kung juez ka, sino pang maniniwala sa iyo kung ganyan ang asta mo? Correct. Pwede ba natin ano yan? Wala na talaga. Dapat Papainhibit. mag-inhibit. Walang maniniwala. Sa ganyan ba, sa impeachment ba may inhibition, Attorney Cayosa? Alam niyo, pag korte ho yan, matagal nang na-inhibit ang marami sa mga yan. True. Meron ng prejudgment, ika nga. Pero sa impeachment court, walang inhibition, di ba, Attorney Cayosa? Oo, yun ang problema. Ang naiiba ko kasi ang impeachment process sapagkat it is a class by itself. Oo, kaya madaling bilangin kung ilan agad yung numbers impeachment kasi again, numbers and political game as para sa iba ang impeachment trial, attorney. Oo, yun nga. Ang nakakalungkot, kung gagawin ng mambabatas na political game, yung accountability of public official. Di ho ba? Magkaiba sana yun. So sana naman ho, unahin nila yung kapakanan ng taong bayan. Hindi pa ho natin pinag-uusapan kung guilty o hindi. Di ba? Kinakailangan malaman natin, totoo ba? Ano bang ebidensya? Ano ba ang kanyang depensa? Ano bang kanyang ebidensya? Yun ang importante kasi itong mga paratang, ang bibigat ho daang milyon. Pangalawa, yung pinaparatangan, hindi ho ordinaryong Juan de la Cruz. Tama. Vice President ho, may mandato yan. Di ba maganda? Malaman sa lalong madaling panahon. Sabi nga nila, deserve niya rin na magkaroon ng day in court Ay, sa totoo para lang. ipaliwanag ang panig niya, hindi Tsaka, ba? tapusin na natin ito kasi patahimikin na natin kung wala namang kasalanan. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Di ho ba? Ganito, Attorney Cayosa and Joel, ganito po. Sa impeachment trial, ang parusa dito ay halimbawa, parang administratibo, tanggal ka sa tungkulin mo, halimbawa, kung ano man yung posisyon na hinahawakan mo. Not necessarily si VP. Pero pagkatapos mo sa impeachment trial, pwede siyang habulin criminally. Sa korte naman. Yes. Pwede ho yun. Pwede. ho yun. True. So kung Sa halimbawa, Constitution ho, dalawa yan Opo. Tanggal ka sa mataas na pwesto at perpetual disqualification ka sa anumang Correct. trabaho sa gobyerno. tapos sa criminal court, pwede kang habulin ng kulong multa. Tama ho, Okay. pwede ho yun. Pero kung halimbawa po, ma-acquit siya sa impeachment court, katulad nung nangyari kay dating Chief Justice Corona, Dahil- siya ay convicted sa impeachment trial, pero acquitted siya pagdating sa korte. Paano po yung sa kaso halimbawa, ma-acquit ka sa impeachment, pwede ka pa bang habulin criminally? Pwede pa rin ho, sapagkat magkaiba True. yung Magkaiba yun charges. Criminal charge, proof beyond reasonable doubt. Dito sa impeachment, pagkatanggal lang ho sa iyong posisyon. Magkaiba din ho ang hukom dyan. Opo. Oo. So, magkaiba yung mga complainants. So, Tsaka yung appreciation po ng ebidensya, iba. Yung double jeopardy, mga ganyan, hindi ko mag-a-apply yun. Yun. O sige, abangan namin yung mga development Correct. pagka may mga kailangan tanungin at isang guni sa inyo, natawagan ka namin, Kayo attorney. ang Ha? aming Salamat. friends Ha? of the court. Mag-ingat ka. Ha? Thank Attorney, you. thank you. Pagdasal ho natin ang ating mga mambabatas. Opo, opo. Yes, sir. Thank Si Attorney Domingo Cayosa, ang ating friend of the court, mga kapuso. Friend of DCWB. Hilingan, walang pinoprotektahan. Yan. So, yung mga kaibigan yun nakita nyo. No? Nasa linya po natin ngayon si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon. Alamin natin, ano ba ang tama? Pwede bang ipabasura agad ang isang impeachment, articles of impeachment laban sa sino mang impeachable official nang hindi pa nasisimulan ng trial? Yan. Magandang hapon po, Senate President Drilon. Live po kayo sa DCWB. Dali, guys. Magandang hapon po. Good afternoon. Dali. And when? Hapon po. Maraming Opo, salamat oras. po. Pakipaliwanag nga po yun. Dali. Yun. Yan. Okay. Yan. Okay na. Yan. Okay. No?
Yan. So, yun guys, ha? Malinaw na malinaw, mga kaibigan, malinaw na malinaw. Ang sinasabi po dyan ay, okay, tapos na natin yan, magkomentaryo na tayo. Todo komentaryo na tayo ngayon. Okay, tapos na natin yung ano. So, malinaw na malinaw po mga kaibigan ang sinasabi ng ating mga eksperto tungkol po dito sa impeachment trial